Hi guys, good morning to everyone. Good morning sa Pinas. Good morning Dubai. Shout out po sa inyong lahat dyan. Bali, gagawin ko tong video na to para just to remind to all OFW na gaya ko regarding sa mga OFW loan na nakikita natin sa platform ng ating Facebook or yung sa Messenger. Minsan naka-add doon. So babalaan ko lamang po kayo, hindi naman po lahat sila is may ginagawang kalokohan. So nasa inyo po yan. So just to for warning purposes lang po sana itong aking video. So huwag nyo na pong subukan at baka po kayo ay madali, kasi ako muntikan. Pero buti na lang mabait ang Diyos at medyo kahit papano mabusisi tayo kahit papano. Sa akin lang, kung gusto niyo subukan is busisiin niyo ring maigi. So ganito pala yung sistema nila. So pag nakapasok ka na sa Messenger nila, merong nagre-reply sa iyo doon, and then yun nga, may ibibigay sa iyo na link, which is idadaling ka sa Telegram. Yung Telegram, bali download yun sa parang app siya. So pag once naka-enter ka na doon, so may mag-a-attend sa'yo, parang ano nila, receptionist. So pagdating nga doon, i-add ka nila sa may group na gagawin silang group, and then may isa, dalawa or tatlo na nasa group na mag-reply, which is parang kakutsaba rin nila. So interviewin kayo doon, very simple. Tapos kayo naman syempre mainganyo, kasi nga yung pinopropose nila free of charge, wala kang babayaran, ganito ganyan. So mga hingi nilang requirements is passport, national ID, and then bank account or GCash. Okay, so ganito po magiging sistema doon. Kapag ka na-okayan ka na, maghintay ka ng 1 to 24 hours for approval. And then after that, pag nakapag-submit ka ng mga requirements, so sabihin nila na okay na yung loan mo. And then ito yung discarding malupit. At proven naman to, kasi hindi ko to gagawin yung video, kundi meron akong nakachat na nadali siya, tiga Saudi. So yun nga, bali malaking pera din yung nailabas niya. Gawa nung pagdating ng approve na i-send na sa iyo sa bank account yung perang niloan mo, ang mangyayari is sasabihin nila na freeze. So para ikaw naman, syempre dahil gusto mong makuha yung pera, yung niloan mo, ang mangyayari, hingi po sila ng amount which is 10,000 yata yun, peso. So para ma-unfreeze yun, so kung gusto mo talaga makaloan, magbibigay ka ng 10,000, and then after that, hintay ka ng mga ng kung okay na or hindi pa. Ngayon sasabihin uli nila na kailangan na hindi pa sapat yung kasi malaking pera. So yun guys, syempre sa kagustuhan mo na magdadagdag ka uli. So totally nadali dun sa ko, at marami na rin talagang OFW na nadali regarding dyan. Bali ang nangyari 19,000 and then 9,000 ang nadali. So 19,000 ang nadali dun sa isang kachat ko. So ito po, ginawa ko itong video na to for warning for all. Hindi po lahat sila itotoo. Nasa inyo na rin po yan. Busisiin nyo maigi, and warning na po ito sa ginawa ko itong video na to for warning for all sa ating mga OFW na nagpapakahirap sa ibang bansa, na hindi naman tayo nang umulot ng pera at pinaghirapan din naman natin. So yun lang guys, warning po sa inyong lahat yan. Wag po kayong masyadong
magpapaniwala doon. Hindi naman po nila lahat, pero charge to experience, nangyari na po sa akin yon. At meron din po akong ebidensya na meron ako nakachat na nadali. Sabi niya nakakayaman, tinanong ko magkano nakakayaman. Malaki yung nadali sa akin sa katangahan niya daw. So which is ganun talaga mangyari. Pagka hindi tayo maging mabusisi at tinayaan lang natin ng ganun, so mapapahamak tayo ng ating katangahan. So yun lang guys. Sa ulitin, inuulit ko, wag po kayong papadala sa mga ganyan po. Busisiin yung maigi, whatever. So pag hindi legit, wag po kayong gumanap. So once again, shoutout po sa inyo lahat, and God bless to all. Peace to the world, peace to our neighbor and our country. Peace, not war. See you guys. Thank you very much.